Tahasang ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan si dating House Speaker Martin Romualdez, partikular na sa mga proyekto ng flood control at illegal gambling operations. At kasabay po nito, itinuro naman ni Senador Chis Escudero si Romualdez na siya pong utak nitong pagdawit sa mga senador sa issue po ng kontrobersyal na flood control projects para nga naman malihis ang atensyon ng media at publiko sa tunay na salarin. Kaya naman may panawagan sa Escudero na para matumbok kung sinong utak dito sa kontrobersyang ito, kaya papayo niya sa publiko na huwag mapanlinlang dito sa mga usapin ito mula sa kay Romualdez. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian? Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Martin Romualdez. Nagsalita na at direktang pinangalanan ni Senator Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na umani na sa likod ng sarswela para pangalanan at ipitin ang mga senador at iba pang personalidad na umani nakakatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ayon kay Escudero, ang mga senador ang iniipit para ilihis ang atensyon ng media at ng publiko sa mga tunay na may kasalanan. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang. Sabi ni Escudero mismo ang assistant engineer na si Bryce Hernandez ang umaming walang pangalan ng kahit isang senador sa kanyang computer sa mga tumatanggap ng umano'y kickback, kundi mga kongresista, pero tila nag-ibang script pagdating sa kanyang boss na si dating District Engineer Henry Alcantara. Hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Inakusahan din ni Escudero si Romualdez na ginamit ang budget para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit ani ito ni Romualdez kahit alam nitong hindi uusad sa Senado ang reklamo. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Hindi na raw siya nagtataka bakit isa siya sa tinatarget ngayon at inaakusang tumanggap ng kickback dahil hindi siya sumang-ayon sa mga maitim na balak o agenda ni Romualdez. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget
na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Kinukwestiyon din ng senador bakit naging mabilis ang pagkilos ng Department of Justice at pagsasampa ng kaso laban sa mga personalidad na pinangalanan ni Alcantara at Yusek Roberto Bernardo pero tila malamya kay Romualdez. Yan ay kahit pa direkta na itong tinukoy ng dating security aide ni Congressman Zaldico na kasama sa dinadalhan nila ng pera na nakalagay sa mga maleta. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang."